Magbe-breakout na nga kaya talaga si Bitcoin sa 76,000 US dollars level na panibago nitong all-time high, o kaya naman ay pababa na naman ito ulit? Yan po ang tanong na sasagutin natin dito sa video na ito. Kaya naman mga traders, bago natin simulan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel or dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian G. Azucena aka The Estudyante Trader. Isa po tayong junior financial analyst na gumagawa ng mga video contents para po sa mga kababayan natin Pilipino upang tayo ay matuto, upang tayo ay umunlad, no? Maging madiskarte sa buhay sa pamamagitan po ng finance and investments as well. Alright, so kaya naman guys, mag-subscribe ka na, mag-like ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon is palagi kang updated, no? At mas marami ka pang matutunan. Right? So kaya naman, simulan na po natin ang pag-a-analyze dito sa Bitcoin. As I've mentioned sa last video ko po, no, napaka-importante kasi nung 70,000 na whole number na yun na levels. Kasi ibig sabihin, no, kapag ka medyo bumaba pa siya ng let's say naging 60,000 ulit, 62,000, diba? 65,000 below, medyo critical po yun. Kaya makikita natin dito, kahit na bumaba siya at around 66, 67,000, makikita natin nagkaroon pa din dito ng parabolic move. There were, a lot of buyers pushed the price up. Nagkaroon ng mas maraming demand. Kaya makikita natin dito yung movement po niya, 'di ba, naging positive or bullish parabolic move dito. 'Di ba? Makikita natin dito wala masyadong order blocks ng mga sellers, taas lang siya ng taas. Ngayon, ano po bang pinaka-importante sa Bitcoin na kailangan po nating tignan, na kailangan nating obserbahan? Ito lang po masasabi ko, no, between talaga sa 73,000 to 76,000 levels. Pero kung gusto pa nating i-zoom in ng maigi, kung magbe-breakout na nga ba talagang Bitcoin ngayon, kasi ang new all-time high niya is at around 76,800 something US dollars. Ibig sabihin nito, kailangan niyang mag-breakout dyan para masabi talaga natin na okay, bull run na, no? Kasi sa ngayon may tinatamaan pa na resistance, which is ang maganda naman doon, eto na lang yung panibagong all-time high. Ayan. Kasi pag tumingin tayo ng resistance, no, somewhere, months ago, years ago, wala na talaga. Okay? Pag tinignan natin, wala na. Kasi nga, bakit? 'Di ba, ang new all-time high niya 76,000. Ito yung dati all-time high at 2024 March at around it was around 73,000, right? So pero ngayon, ang presyo niya nga ngayon at present is at 76,274 as of filming this video. Ang critical factor po dyan is that kailangan yan dito po sa box na drinowing ko, kung ikaw ay day trader, kung ikaw ay intraday trader o kaya naman ay scalper, napakahalaga naman nitong 75,000 to 76,000 US dollars level. Kasi dito natin makikita kung ako, tatanungin nyo, coach, ikaw, no, kailan ka bibili? Saan ka ba mag-e-entry dyan? Well, personally, ako po, no, magbabuy long ako, bibili ako. Again, sasabihin ko lang to para sagutin yung tanong. Hindi ko kayo in-encourage or makisabay na din kayo, bumili na din kayo. Hindi, no, sa akin lang to. Masasabi ko talaga na mag-e-entry ako ng buy long dyan. Although may iba naman akong holdings na pataas ngayon, kumikita ngayon. Pero kung ako magte-trade ng Bitcoin, ihintayin ko po talaga yung breakout niyan. Hintayin ko yung maging 77,000, hintayin ko yung maging 78,000. Kasi pag paangat na siya dun sa 78 to 80,000 levels, doon natin masasabi, para sa akin, no, doon natin masabi na, uy, eto, breakout na talaga to. Okay, kasi sa ngayon nga, may binabanggaan pa. Meron pang 76,000. Meron pang 76,500 pataas na kailangan niyang i-breakout. Etong pagitan na po yan, no? Which is konti na lang, di ba? Konti na lang. Yun lang yung para sa akin. Kaya ito, sana nga lang, kayo ay maging maingat, kayo maging cautious. Coach, bakit? Dahil yung iba, nakikita lang yan, katulad ngayon. Oy, coach, medyo umangat na naman si Bitcoin. Buy na kaya ako? Talagang pwede na ba ako mag-buy? Wag muna din. Kasi lagi kong sinasabi, mag-aral, diba? Magplano muna, mag-analyze, at syempre, gawing masistema structure yung trade ninyo. Dahil, halimbawa, kapag nagmadali kayo,
uy, napanood kay coach, no, malapit na daw mag-breakout. Totoo naman yon, pero hindi natin alam exactly kung kailan, kung hanggang saan. Ang sinasabi ko lang dito, hindi porket, uy, medyo pataas, buy ako agad. Paano kung nag-buy long ka, bumaba pa pala dito, ayan, dito sa parang mini support na ito, diba? So, kaya wag kang magmamadali. Pagka nakita mo, obserbahan mo lang muna, aralin mo muna, i-analyze mo muna, no? Magkanda ka muna ng, kumbaga, research mo, due diligence mo, pero talagang wag kang magmamadali, no? Kasi mamaya nag-buy long ka, pwede pa nga siyang bumaba dito. Yan po para sa mga day traders, scalpers. So pwede pa siyang bumaba dito, no? At least hanggang dyan na lang sa short term, no? Pero ang gusto natin dyan is makikita natin dito na pwede pang saluhin dito kung halimbawa man bumaba. Basta wag nga lang talagang bumaba dyan between 70,000 to 73 US dollars, 73,000 US dollars ito So, pero naman, 76 na siya ngayon. Ayan, 76 pa rin. Ibig sabihin, strong pa rin yung momentum, no? Medyo ganun lang talaga, guys. Sa bawat pagtaas, syempre, meron tayong tinatawag na, di ba, accumulation, consolidation. Kasi, wala naman talagang, straight line na pataas na gano'n, no, na tumataas. Ito lang yun, parabolic move. Pero sasabihin natin, no, 50%, 100% na sobrang upward trajectory lang, walang gano'n, no? There will be always such, retracement. Meron tayong tinatawag na pagbaba, correction. So, ganun lang talaga yon. Ang importante nga dyan, hindi na siya bumababa dun sa dati niyang mababa, diba? Kaya nga tayo may high, higher high, low, higher low. So, yun, ito po yung tinitignan natin na na scenario, no, dito sa Bitcoin. Medyo magpapahinga lang siya, pero magbe-breakout ulit. Hindi natin alam kung saan, hanggang kailan, no, pero yan ang that is the thing, or that is the scenario we are hoping for. Sana. Hindi naman sa sana, pero yun yung sa nakikita natin ngayon short term. Kaya again, sa mga traders dyan, sa mga investors dyan na, oy coach, no, paano ba natin masasabi na talagang breakout na yung Bitcoin? Ako, pagka yan nasa, at around, sabihin na natin 78 to 80,000 levels, talagang sakto, 80,000, syempre, sabi natin, uy, bull run na, uy, papunta na yan sa 90,000, 100,000. Kung magpe-predict man ako, hindi nga ito pampahype, no? Sana makitaan natin yan ng malayo pa naman, no? End of this year. Bago sana mag-end of this year, 2024, bago mag-2025, sana nasa around 85 to 90, no, that is the mid prediction for that. O kaya naman sana mag 100 siya, no, pero medyo mas mataas pa yon. Makikita natin yan kasi parang 2 months pa naman, kaka-start lang ng November. So, kaya naman guys, yun yung ang aking insights dyan. Kaya guys, abangan nyo maigi, no? Tignan nyo maigi, analyze nyo maigi, yung 75 to 76,800 na yan. Diba? Ayan, parang 2,000 US dollars ang paghintan nun kung sasama natin to, diba? So, kaya yun yung insights and analysis natin dyan na hindi ako magbabay ngayon. Kumbaga, for long term, pero for trading nga itong pinag-usapan natin, which is timing ang pinag-uusapan kesa sa price. No, we are not talking about the price. We are talking about kailan ka ba bibili, kailan ka ba magbebenta. Kasi that would highlight kung mananalo ka ba, magsasucceed ka ba sa trading o hindi. Right? So, kahit anong presyo mo binili yan, diba? Coach, mahal na po, mas nagmahal pa, kikita ka din. Coach, mura na, bili na tayo, mas lalo pang bumaba, diba? So, hindi masyadong maganda yung ganong line of thinking, no, sa trade. Pag mura na, bili lang ng bili. Pag mahal na, ayaw na. So, it depends po, no? Pero sa trading, timing ang pinag-usapan. Whatever the price is, the timing must be on time, right? So, kaya yun lang mga ka-traders, no? Sana marami kayo natutunan dito sa mga vlogs natin. Ito lang muna bago tayo magtapos is kung meron kayong mga katanungan, mga suggestions, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. And also, we will be doing a lot of content series, mga market updates, terminologies. Ito, yung mga crypto request ninyo na gusto nyo pa-analyze sa akin. So, yun, may mga suggestions kayo ng topics, drop nyo lang po. And, yun, yung request ko, definitely din,
I-comment nyo naman kung marami kayong natutunan ngayon. Ano yung mga natutunan nyo? Ano yung insights nyo sa Bitcoin? Ano yung prediction nyo kung meron man? Para nang sa gayon, sa mga nanonood natin, mga ibang ka-traders, mapulot din sila na aral po sa ating lahat. So yun lamang po. See you on my next vlog.